Ang lihim ng aswang. Sa isang malayo at tahimik na bayan sa probinsya, may isang tradisyon na hindi kailanman nalilimutan ng mga tao. Ang Pista ng Kadiliman. Tuwing pista, ang mga tao ay nagtitipon sa harap ng isang malaking puno ng balete na itinuturing na tahanan ng mga nilalang mula sa dilim, tulad ng aswang. Sa araw ng pagdiriwang, ang mga tao ay puno ng saya at kasayahan, ngunit may nangingibabaw na takot sa bawat tao na hindi nila maamin. O kaya't, bawat dumadaan sa ilalim ng puno ay nagiging daan sa mga kwento ng mga nawawala. Sa isang sulok ng bayan, may isang batang dalaga na nagngangalang Maya. Siya ay masayahin, ngunit sa kanyang puso ay may takot na nagsisilbing taguan. Huwag kang aalis sa bayan kapag gabi na, palaging sinasabi ng kanyang lola. Pero sa takot na hindi maipaliwanag, tinawanan lamang niya ang mga babaalang ito. Isang tag-init, nagpasya si Maya na sumama sa pista ng kadiliman na may dalang kasiyahan. Habang ang mga tao ay nagdiriwang at ang tunog ng mga tambol at ng mga alon ng sayawan ay bumabalot sa buong bayan, hindi na niya napansin ang pagdilim ng paligid. Nagsimula ang mga kwentong maaaring marinag, mga kwentong ikinukwento mula sa mga matatanda. Alam mo ba na may aswang dito sa ating bayan? Tanong ng isang matandang lalaki sa kanyang katabi. Nawawala ang ilang mga tao tuwing pista ng kadiliman. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay natatakot. Habang siya ay tumatawa at nagnanais na balewalain ang sinasabi ng matanda, napansin niyang ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting lumayo. Na nag-iisa, nagpasya siya na maglakad-lakad at sumilip sa likod ng sikat na puno ng balete upang magpahinga. Pero nang damapo ang kanyang mga mata sa paligid, nakaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa kanyang pagdating, napansin niyang may isang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng pagdiriwang. Madilim ang kanyang mukha, at hindi niya maintindihan ang mga tingin ng mga tao. Siya ang aswang, bulong ng kanyang kaibigan, si Rina, habang nanginginig sa takot. Agad na nagtakbuhan ang lahat, ngunit si Maya, na nahulog sa lupa, ay naiwang nag-iisa. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niyang may bumubulong na boses mula sa likod ng puno. Maya, tinig na kaakit-akit ngunit may kasamang panganib. Para siyang naakit, kaya't naisipan niyang lumapit. Nang lumapit siya, nakita niyang ang batang lalaki ay may mga ngiping matatalim at may mga mata na kumikislap sa dilim. Bakit ka nandito, Maya? Marami akong inihandang kasiyahan para sa iyo, sabi ng batang aswang, habang dahan-dahan siyang lumalapit. Nagsimula siyang makaramdam ng takot at pangamba. Hindi ako natatakot sa iyo, sagot niya sa kanyang sarili, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. Pero ang aswang ay tila nagpasya na hindi siya papayagan. Dito, sa pista ng kadiliman, walang makakaligtas. Ang iyong mga kaibigan ay walang ideya kung nasaan sila, sabi nito, at lumitaw si Rina at ang kanyang mga kaibigan na tila nawala sa ilalim ng lilam ng puno. Maya, sa kanyang takot, ay nagpasya na tumakbo. Ngunit habang siya ay tumatakbo, ang mga anino ay dumarami, at ang mga boses ay nagpapalakas. Huwag ka mag-alala, Maya. Ikaw ay magiging bahagi ng aming gabi,
Sabay-sabay na sigaw ng mga anino, kasabay ng tawanan ng aswang. Sa isang iglap, nag-unite niya ang mga kwento ng kanyang lola. Ang liwanag ng araw ang tanging makakapagligtas, bulong niya sa kanyang sarili. Sinuong niya ang madidilim na kalye habang ang kanyang puso ay mabilis na tumatalon. Sa kanyang pagtakbo, napansin niyang ang mga tao sa kanyang paligid ay unti-unting nawawala, kasama ng mga nilalang na nagmumulto sa gabi. Habang papalapit siya sa kanyang tahanan, unti-unting nagningning ang liwanag ng buwan. Sundin mo ang liwanag, sigaw ng kanyang lola sa kanyang isipan. Sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na sala sa likod ng kanyang bahay. Dahil sa kanyang lakas ng loob, diniinan niya ang pinto at pinilit na lumabas. Sa halip na magpalokso sa aswang, nahulog siya sa kanyang mga kaibigan sa liwanag ng buwan. Isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan, at ang mga anino ay unti-unting naglaho sa liwanag. Mula sa araw na iyon, naging aral ng bayan na dapat silang maging maingat sa pista ng kadiliman. Hindi lang ito isang pagdiriwang kundi isang paalala na sa bawat likod ng saya, may nag-aantay na kadiliman. Si Maya, na kahit kailan ay hindi na naging pareho, ay nakuha ang aral ng takot at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang kwento tungkol sa aswang sa barangay ay patuloy na nabuhay, ngunit sa bawat kwento, ang liwanag ay nananatiling taglay sa puso ng mga tao.